Hello, magandang araw po sa inyo lahat. Muli po ito si Kuya Mar. Welcome to my YouTube channel. Kung nais nyong maging malusog, walang anumang karamdaman, at humaba ang inyong buhay sa awa ng Panginoon, panoorin nyo ang video na ito mula umpisa hanggang katapusan. Sa araw pong ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa detoxification or pagdi-detox. Sa panahon nito, napakaraming mga detox products na lumalabas, maging sa Facebook, YouTube, at iba-ibang klase. Pero sa araw na ito, wala kayong mapapanood na katulad nito. Ano ba yung detoxification na sinasabi? Alam nyo kasi, yung ating stomach, yung ating intestine, large and small intestine, pagka po yan ay marumi, dyan namamahay ang mga bakterya, mga parasites, at yung mga nabubulok na pagkain na hindi na ilalabas. Yun po ang nagiging sanhi ng maraming sakit. Sabi nga ng isang doktor, yun daw ating colon, yan daw po ang headquarters ng lahat ng klase ng sakit. Ibig sabihin, diyan ang gagaling ang lahat ng ating nararamdaman. Kaya napaka-importante po na nagde-detox tayo, naglilinis ng ating colon. Kasi isipin nyo, araw-araw naliligo tayo, naghihilot pa nga tayo. Pero, yung labas lang ang lumilinis sa ating katawan. Pero yung loob natin, lalo na yung ating kolon, ay hindi nalilinis. Alam nyo kasi, pag ang ating kolon ay hindi nalinis, maraming bakterya, maraming mga microorganism na namamahay dyan. Na yun ay pag hindi na-control, ay napakaraming sakit na pwedeng mangyari sa atin. Ang dami kasing toxins na araw-araw na kasama sa mga kinakain natin. Mga toxins na nagiging dahilan para yung ating kalusugan ay maapektuhan. Tulad ng toxins sa inumin. May chlorine, na nakakamatay ng mga good bacteria sa ating sa ating colon. Yung mga soft drinks na napakatatamis, mga milkshake na napakatatamis, mga artificial na sweetener na kasama ng ating mga naiinom araw-araw. Yung ating kinakain na pagkain na loaded ng napakaraming preservatives, napakaraming artificial na ingredients, maraming chemicals na napapasama sa mga kinakain natin araw-araw. Tulad na lang ng pesticides, yung mga kinakain natin na infected ng pesticides. Yung mga pagkain natin na bibiling gulay sa palengke. Hinuhugasan ng formalin para manatiling sariwa. Yung isda, tinutubog sa formalin para manatiling sariwa. Yung mga prutas na kinakain natin, kung ano-anong tinutusok dyan o mga bagay na nilalagay. Napakaraming epekto sa atin yan. Yung karne na nabibili natin, na kinakain natin, mga contaminated yan ng mga antibiotic. Hindi ka nga umiinom ng antibiotic. Kasi ang antibiotic, number 1 yan na pumapatay ng good bacteria sa ating colon. Yung mga manok, tinuturukan niya ng antibiotic. Mga baka, lahat. Dahil conventional ang system ng production ng pagkain natin. Dahil kailangan ng maraming supply ng pagkain dahil sa demand,
Kaya ang sistema ng production ng pagkain nagiging minumodified ng mga manufacturer. Kaya yung GMO, yung genetically modified organism, ginagawa nila yan para maraming pagkain na ma-produce. Kung maalala nyo nung araw, may mga bigas, mga palay na matataas, pero ngayon mga miracle na rice. Ibig sabihin, short na yung pinaka-steam nila. Mga short na klase ng palay, no? Para lang maparami ang production sa mabilisan na pamamaraan. Hindi yung mga manok dati, natural na nangingitlog, pero ngayon hindi na. Pinapakain lang ng artificial na pagkain na kargado ng mga chemicals para magkaroon ng production ng eggs para lang masupply ang demand sa market. Napakaraming nagiging sani. Yung pollutant, wala na tayong malinis na hangin. Yung hangin natin, napakarami na. Sabi nga ng isang nag-aaral tungkol sa air pollution. Meron naman daw bagong pollutant na nakita sila sa hangin, yung plastic, microplastic pollutant. Maliliit na pag yun ay napunta sa baga mo, yari ka. Kaya napakahalaga na nagdi-disinfectant tayo or nagde-detox. Meron man tayong natural na detoxification ang ating katawan, yung ating lungs, naglalabas ng mga gases or pollutant na nasasagap ng ating lungs. Yung ating skin, natural na nagde-detox yan sa pamamagitan ng pagpapawis. Kaya napaka-importante rin yung nag-exercise para pinapawisan, para yung toxin ay lumalabas sa ating katawan. Yung ating liver, nakargado na ng toxins. Kaya maraming may sakit na may fatty liver, no? At marami ng obese dahil yung liver natin ay masyado ng kargado ng toxins. Yung ating kidney, number 1 din na naglalabas ng mga toxins sa ating katawan. Yung mga organs na yan na kailangan ay tinutulungan ng ating katawan, ng ating sistema para maging maayos ang ating kalusugan. Pero nagiging loaded ng toxins. Pamamaraan na detoxification ay tuturo ko sa inyo ay kakaiba sa lahat. Dahil nanood muna ako sa internet ng mga detoxification procedure, pamamaraan ng ibang nag-vlog. Wala akong makita ng ganitong system. Ito, namana pa ng mga sinaunang lahi, mga ninuno natin sa kanilang mga magulang. Noong 1984, yung unang uwi ko sa Romblon, doon ko unang naranasan ang pagdidetox na ito, nakakaiba. Kasi ang alam kong pagpupurga lang, yung mga bata na infected na mga bulati, ng mga ringworm, ng roundworm or tapeworm, umiinom sila ng gamot na pampurga para sa bulate. At pag meron ng bata noon, lalo na yung mga bata na malaki ang tiyan, na namumutla, yan po ang palatandaan na may mga bulati yan sa dyan, may mga parasites. Kaya dapat pinupurga yan. Pero dapat, bago nyo gawin ang mga bagay niyan,
ikukonsulta nyo muna sa doktor. Ganon din dito sa pag-detox. Kung kayo ay may karamdaman, meron kayong chronic disease, meron kayong high blood, diabetic kayo, bumababa ang blood sugar nyo, huwag nyo basta-basta gagawin ang bagay na ito. Siguruhin nyo na maganda ang inyong pakaramdam bago nyo gawin ang pag-detox na ito. Ang detoxification na ito ay hindi ko sinasabi na gamot ito. Pero maraming sakit ang malulunasan ng pag-cleansing na ito ng ating colon. Kasi napakaraming sakit na nagmumula sa ating colon. Talakayin muna natin yung ano ba yung sangkap ng detoxification na ingredients na sinasabi ko sa inyo. Una po, yung coconut milk, gata ng niyog. No? Napakamura ng procedure na ito. No? 30 pesos na niyog, meron ka na. Tapos, ang isa pang sangkap nito ay yung tuba-tuba, atas ng tuba-tuba. No? Meron kasi yung properties na anti-parasites o disinfectant. Katulad din ng coconut milk. No? Kaya napakagandang combination ito. Kung kilala nyo yung tuba-tuba, pwede kayong pumutol ng kaperaso niyan. Tapos, saka nyo siya hiwain ng kutsilyo, tapos patuluin nyo sa isang basong gata ng niyog. Katulad ng nakita nyo sa video ko. Ito na, ang kalahating basong gata ng niyog na may tuba-tuba, dagta ng tuba-tuba. Kailangan inumin ito sa umaga, pagkagising, yung wala kang pupuntahan, wala kang trabaho. Kasi tatabagin ka ng CR nito. Ang sarap-sarap ng gata ng niyog. Matamis. Okay. Inumin ko na. Sarap. Isa pa nga. Noong 1984 kasi umuwi ako sa probinsya ng Romblon. Doon ko unang naranasan yung pagdi-detox. Kasi yung misis ko taga Romblon, Bisaya, ako taga Quezon, Tagalog. Tapos dito ako tumira sa Maynila. First time kong umuwi ng probinsya ng Romblon. Pagdating ko doon, bago ako nag-detox, pinulsuhan ako ng aking biyanan. At sabi niya, meron niya daw akong toxin sa katawan. Kaya kailangan ko daw magpurga na may katas ng tuba-tuba. Mga 7 patak ng tuba-tuba hanggang 10. At saka isang basong gata ng niyog. Paghahaluin lang yun. Yun ang aking ininom. At doon ko naranasan na talagang after 1 hour na ako'y nakainom, doon na nag-umpisang nakalburuto yung aking tiyan at lumabas. Kaya
sa mga gagawa ng procedure na to, magde-detox kayo, warning lang, no? Huwag niyo itong gagawin na meron kayong pasok o aalis kayo ng bahay. Dapat hindi kayo aalis ng bahay. Diyan lang kayo sa bahay kasi pwedeng dumumi kayo ng mga ilang beses sa buong araw. Dapat sa bahay lang kayo. Ang pag-inom nga pala nito, dapat doon sa umaga, pagising nyo sa umaga, yung walang laman yung inyong tiyan, pagkagising nyo sa umaga, saka nyo iinumin yung gata ng niyog na may halong tuba-tuba. Kasi pag kumain na kayo, walang bisa. Kaya dapat hindi mo na kayo kakain. At after 1 hour, saka lang kayo pwedeng kumain. Pwedeng magkape o kung ano man ang gusto nyo kainin. At pagkatapos yung mag-cleansing, halimbawa sa tanghali, huwag na kayong kakain ng mga medyo matitigas na bagay. Yung medyo malalambot lang gulay, yan, may sabaw, para hindi gaanong mapuwersa inyong bituka. Madali lang naman procedure ito. Yung iba kasi, pag talagang kargado ng toxin sa katawan, sa bituka nila, mararamdaman nyo agad yan eh. Kasi pag inom ninyo mga 30 minutes, parang kukulo na yung tiyan yan. Iikot yung tiyan yan pag merong toxin yan sa bituka din yan. Yung kasing toxin, yung mga laso na sa tiyan natin, yung mga pagkain na nakaimbak dyan na hindi nakakalabas, dumidikit po yan sa lining ng ating bituka. Yung B-line ng ating bituka, dumidikit yan. Ngayon, pag uminom kayo ng gata ng niyog at saka yung tuba-tuba, yun yung magsisilbing pampadulas. Dudulas yung inyong bituka. Kaya pati yung pagkulo niyan, pati yung mga dumi, mga laso na nakadikit sa bituka nyo, sa colon nyo, matatanggal. Magpa-plus out yan. After 1 hour, ilalabas na agad ng inyong anos. Kasi kung ang ating katawan loaded ng mga toxin, hindi ito magpapunction ng maayos. Para yan sa sasakyan na barado yung tubo ng gasolina papunta sa makina. Yung oil niya, overuse na, malapot na, kaya madaling mag-init ang makina. Yung tubig niya, yung cooling system niya, luma na or wala ng cooling system yung sasakyan, nag-iinit. Ganon din yung ating katawan. Kulang tayo ng tubig. Yung lubricant natin, yung oil natin, no? Kulang. Kaya yung mga tuhod natin, sumasakit, yung mga joint. Ganyan ng sanhi ng maraming toxin sa katawan. Yung mga joint sumasakit, no? Nagkakaroon ng rayuma, no? Yung daloy ng dugo hindi maayos, nagkakaroon ng high blood, no? Hypertension, tumataas ang sugar. Napakaraming sanhi ng sakit pag hindi malinis yung colon. Ano ba yung mga signs na kailangan mo na mag-detox? Unang-una, yung constipated ka. Constipated, yung hindi ka nakakarumi ng regular, dapat ang dumi kasi natin. Isang beses sa isang araw o 2 beses. Regular yan. Pero pag hindi ka dumudumi ng 3 araw, hindi ka na dumudumi o 1 linggo, ay delikado na yan. Kandidato ka na yan sa colon cancer. Kaya kailangan mag-detox ka na. Yung lagi ka may kabag, no? Yung acidic ka,
Yung dumidigay ka lagi ng lumalabas sa bibig mo ay parang maasim, no? Yung pakiramdam mo lagi kang pagod, yung nangihina ka lagi, antukin pagkatapos mong kumain, inaantok ka palagi, no? Yung bibig, yung dila natin na namumuti, no? Sign yan na kailangan ng mag-detox ka kasi marami ka ng bad bacteria. Hindi na balanse yung bacteria sa colon mo. Kasi sabi ng doktor, dapat 85% good bacteria at 15% bad bacteria lang. Ngayon, pag na-imbalance yan, pag sumobra yan ng 15%, 2%, naging 17%, 20% yan, magkakaroon na ng problema yung colon mo. Kaya nagkakaroon ka ng high uric acid. Yung bad breath, yung wala ka namang sirang ngipin, katututbas mo pa lang, bad breath ka na. Huh? Yung marami kang acne, tigihawat, no? Maraming kabataan ngayon, maraming ganyan. Nakukuha yan sa pagkain. At yung kinakain natin yan, kinakain na yan, na-i-stuck doon sa ating kolon na gustong ilabas ng ating skin. No? Yung mga toxins na yan. Kaya lumalabas yan sa mukha. No? Mukha, sa likod, sa buong katawan, yan. Yan siya lumalabas. Mga sign yan na kailangan mo na mag-detox. Ayaw ko nang patagalin kasi pag lumala pa yan, mahirap ang solusyonan. Sabi nga, di ba? Prevention is better than cure. Kaya, mas maganda pa yun. Hanggat maaga, hindi pa malala yung mga nararamdaman natin sa katawan, nililinis natin yan. No? Yung food cravings, yung parang wala kang kabusugan, no? Maraming tao kasi ngayon, ilang beses kumakain sa isang araw? 6 na beses. Bago matulog, nanonood na kung ano, nagsa-cellphone sa gabi. Nagme-merienda pa. No? Hindi na napapahinga yung ating kolon, yung ating organ, yung ating liver, yung kidney natin, yung pancreas natin, hindi na napahinga. Kaya nagiging diabetic ang mga tao. Yung mga tao na hindi na halos hirap na hirap magpapayat. Yung makikita mo, ang lalaki na tiyan. Yung iba naman, namumutla at hindi tumataba. Ay kargado rin ng toxin. Baka maraming parasite sa katawan. Kinakain yung sustansya ng pagkain na kinakain niya. May kahati siya na kumakain. Kaya kailangan nagdi-detox. Yung body odor, ang sama ng amoy, nangangasim ka palagi, yung pawis mo, yung damit na sinuot mo, ang sama ng amoy. Hindi sa pagmamayabang, sabi nga ng misis ko, ang bango daw ng amoy ko, hindi raw ako amoy matanda. Kasi nakakaugalian na namin na taon-taon nagde-detox kami. Kung hindi man every 6 months. Kasi dapat ginagawa ito ng madalas. Sa Vietnam nga kahit mga bata, pinagde-detox, pinagpupurga. Kasi maraming parasites, maraming toxins na kailangan ilabas ng ating katawan. Maalala ko nga pala, kung wala kayong makukuha ng tuba-tuba, ayaw nyo ng gatanan nyo, pwede naman, meron ako dito na sample na pakikita sa inyo. Ito, castor oil. Ayan, castor oil yan. Yung 30 ml na castor oil,
yun ang inyong inumin sa umaga. Maganda ring substitute ito. Pa-plus out din yan yung toxins na nasa colon mo. Lilinisin din yan. O di kaya naman ito, virgin coconut oil. Mga 100 ml ng virgin coconut oil. Inumin nyo sa umaga. Yung walang laman ng inyong tiyan. Maganda rin yan, plus out. Pero ayaw ko ng virgin coconut oil. Mas gusto ko yung gatanan nyog na may tuba-tuba. Kasi yung gatanan nyog na may tuba-tuba, matamis, masarap ang lasa. Kaysa sa virgin coconut oil at saka sa castor oil. Yung isa rin pala tandaan, yung nangingitim yung inyong eye bag, no? Pag nangingitim yung eye bag nyo, isa yung palatandaan na kargado ka ng toxic. Kaya kailangan mo nang mag-cleansing. Yung may almoranas ka, no? Yan. Yung madalas ka ng didighay, acidic ka niyan. Kaya kailangan mag-cleansing ka na niyan. Yung may high blood ka, no? May UTI ka, may kidney problem, yan. Naninilaw ang mata, yan. Yan ang mga signs na kailangan mo ng mag-detox. At marami pang klase ng karamdaman na nagiging dahilan na yung ating maruming colon. Kaya kailangan nating mag-detoxification. Ngayon, ano yung benefits na makukuha naman natin dito pag na-detox tayo? Siyempre, mare-reverse lahat ng sinabi ko sa inyo. Yung bad breath, mawawala yan. Babango ang iyong paghinga. No? Yung body odor mo, mawawala yan. Yung GERD mo, yung hyperacidity, mawawala yan. Yung kutis mo, gaganda. No? Kahit wala kang ilagay na kung anong kolorete o pampaganda sa mukha mo, kung ano-anong ipunas mo dyan, ipahid mo dyan, na pampaganda. Hindi mo na kailangan yan. Pag malinis ang loob ng inyong kolon, malinis din ang inyong katawan, ang panlabas na katawan. Bagong ligo yung kolon mo, kaya fresco. Parang bagong ligo din tayo yung ating katawan. Ganon din. Oh, mare-reverse lahat yan. Yung high blood mo, mawawala yan. Yung diabetes ka, mawawala yan. Diabetic mo. Yung hindi ka makapagkatulog ng maayos, mawawala yan. Yung pagiging sumpungin mo, bugnutin mo. Yung sobrang lakas mong kumain, no? Yung lagi kang gutom. No, kakakain pa lang ay gutom na naman. Naghahanap na naman ng pagkain. Mawawala yung cravings mo sa pagkain. Higit sa lahat, hindi ka magkakaroon ng karamdaman, hindi ka magkakasakit, hindi ka mapupunta sa ospital. Siyempre, naniniwala din tayo na ang Diyos ay nagpapagaling. Ito mga pamamaraan ito ay bigay niya rin sa atin. Binigay sa ating mga ninuno. Noon pa man. Hindi pa ang uso ang internet. Alam na nila ang bagay na ito na kailangan nag-detox. So, magtataka ka sa matatanda ng unang panahon, marami silang alam. So, 1984, wala pang cellphone noon, wala pang internet, hindi pa uso ang mass media. No, ito, tulad ng Facebook at YouTube na yan, wala pa yan, 1984. Pero alam na yun na matatanda. Salid-salin lahi na. Na napabayaan na ng mga tao ngayon. Kaya maraming klase ng sakit ang dumadapo sa mga tao ngayon kasi yung lumang pamamaraan nakalimutan na ng mga tao. Kahit sa Bible, marami pamamaraan ng paggamot sa Bible na gumagamit din ng herbal.
kumakain ng masustansyang pagkain, gulay at prutas, katulad ni Prophet Daniel. Sa Daniel, makikita niyo yan doon, mababasa niyo. Daniel chapter 1, kumakain siya ng prutas at gulay para maging maganda ang kanyang katawan. At mas gwapo at maganda ang kutis ng mga taong kumakain ng gulay at prutas. Yung natural na pagkain, hindi yung loaded na mga chemicals at mga preservatives, mga processed foods na yan, loaded na mga fats. Kaya napakahalaga ng pagdi-detox. Okay, maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang ang aking video at mahigit kalahating oras na naman ito. Nawa hindi kayo magsawang sumubaybay sa aking channel. Marami pa akong video na gagawin para sa ating kalusugan. Nawa makatulong sa inyo ang video na to, ang aking topic na to. Mag-comment lang kayo at kontakin nyo lang ako kung ano man ang inyong katanungan o ako'y may tutulong sa inyo. Maraming salamat. God bless us all.